salamat at magandang gabi sa bawat isa. Yes, last month ang ating tinalakay ay God's Great Love. Pinakita doon na pag-aralan natin kung papaano ang ating Panginoon Diyos, kung papaano niya i-demonstrate yung kanyang pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Ipinakita niya doon kung papaano na ipinadama niya ang kanyang pag-ibig, na yes, He allows all things to happen, pero at the end, siya pa rin ang umako ng responsibility, nung consequence, nung kasalanan. No? Ibinigay niya ang ating Panginoon Kristo para sa atin, sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, sa ating pananampalataya sa kanya, mapatawad, mawala yung ating kasalanan. At tayo, yes, nagkakasala pa rin sa araw-araw, pero ang kagandahan lang, we're forgiven. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Ngayong buwan ng June ay tatalakayin naman natin yung ating tema na Love is a Covenant. No? Love is a Covenant. Ang ibig sabihin nito that love is a covenant, ito'y nagbibigay diin kung papaano ang pag-ibig ng Diyos ay, yung pag-ibig niya sa atin sa sangkatauhan ay isa itong binding agreement. No? Ito'y isang kasunduan. Bagamat tayo bilang tao walang kakayanan na matupad yung kasunduan na yon dahil nagkakamali tayo, sa ibang kasunduan kapag yung isang part o yung isang parte ay sumira sa kasunduan na yon, pwede nang sabihin na nawawala na yung bisa ng kasunduan. Pero dito sa parte ng kasunduan na to, sa covenant na ito, alam ng Diyos na hindi natin kayang abutin yon, pero ang Diyos nakikipag-covenant, nakikipag-agreement, nakikipag-tie up pa rin sa bawat isa sa atin. At hindi niya sinisira yung kanyang pangako na yon. Kahit hindi natin matupad yung ating ipinagkasunduan sa Panginoon, pero hindi siya sumisira. Kaya nga, ang Diyos ay nananatiling tapat magpakailanman. Paano po ba ito, sir? Is this open na ba? Oy, sorry. Ito na pala, nakatingin ako dun, Word of God. Sorry, dito na po pala. Thank you, sir. Ang ating text ay makikita sa Deuteronomy chapter 7, verse 9. Sabi doon, "Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments." Ipinapakita ng Diyos natin kung paano siya sumusunod. Pero bago po tayo magpatuloy, hinihiling ko na magsiyuko po tayong lahat, ipikit po natin ang ating mga mata. Tayo po'y manandaling manalangin. Dakilang Diyos na buhay, na may lalang nitong langit at lupa, na siyang nagsugo sa Panginoong Kristo, na bumaba dito sa lupa, magkatawang tao, at kami po ay iligtas sa aming mga kasalanan sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Muli, dakilang Diyos, kami po ay nagkakatipon sa gabing ito upang alalahanin ang iyong pag-ibig, ganun din yung iyong pakikipag-isa, pakikipagtipan sa bawat isa sa amin. Kung papaano yung mga pangako mo ay tinutupad mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, patuloy niyo pong ipadama ang iyong presensya. Kayo, banal na Espiritu, ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Buksan niyo rin po ang aming puso, ang aming isipan. Tulungan niyo kaming maunawaan ang mensahe sa gabing ito, Panginoon. Madala rin namin ito, Panginoon, yung mga matututunan namin, madala namin sa aming mga tahanan, maibahagi din namin ito sa aming mga mahal sa buhay, O Diyos. Patuloy po na kayo po ang magbigay ng kagalakan sa bawat isa, kagalakan sa paglilingkod, O Diyos. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano nga ba ang covenant? No?
Ah, ano nga ba ang covenant? Ayaw? Or saan ba? Ayun. So what is a covenant? Sabi dito, a covenant is a relationship between two partners who make binding promises to each other and work together to reach a common goal. They're often accompanied by oaths, signs, and ceremonies. Covenants define obligations and commitment, but they are different from a contract because they are relational and personal. So yung covenant ito ay bumubuo ng isang relasyon, may mga kasamang pangako at of course nandun yung sabi nga dyan, may oath, may signs, may ceremonies, no? Sa unang tipan kung paano nakikipagtipan ang Diyos sa mga tao na kanyang pinipili o maging sa kanyang bayan, nagbibigay sila ng handog. No, maraming mga tupa, mga baka, yung inihahandog para sa Panginoon. May mga ritual silang ginagawa. While in contract, sabi dyan, a contract is legally binding agreement between two or more parties outlining specific obligations and responsibilities that are enforceable in court. Katulad nga ng sinabi ko kanina, yung kontrata, yung contract, ito yung may mga dapat kayong i-met. No? Halimbawa, kapag nag-i-enroll kayo, di ba, naka-contract kayo sa school nyo, na kailangan mag-aral kayo mabuti. Sa amin, nung kumuha ako ng aking masteral sa counseling, kailangan ma-maintain ko yung grades na hindi siya bababa ng 1.75. Pagka bumaba, halimbawa, nakakuha ko ng 2 sa aking pag-aaral, sasabihan na ako ng dean namin na kailangan pagbutihin yung aking pag-aaral. Otherwise, hahanap ako ng school na kung saan ko ipagpapatuloy yung aking MA. But of course, God's grace, hindi naman ako nakakuha ng 2. Yung 1.75 parang pasang-awa na yon. Kasi parang iniingatan nila yung kanilang reputation na isang school na mataas yung standard, na nagbibigay ng maganda at di kalidad din na pag-aaral o education about counseling and other courses, no, sa masteral na yon. Ganon sa kontrata. Halimbawa sa school nag-enroll kayo, so kailangan, I don't know kung meron kayong maintaining na grades na dapat ninyong i-maintain. Otherwise, sasabihin sa inyo ng school na hindi kayo para sa school na to. Merong mga ganong mga school, no, na may mini-maintain silang grades. Or kung ikaw ay nasa Dean's Lister, so kailangan mong i-maintain yung mga grades na yon para magpatuloy ka as a Dean's Lister. Ganun ba? No? So nauunawaan natin, no, yung difference ng covenant at ng contract. Para mas maunawaan pa natin, ito po yung kanilang pagkakaiba. Yung covenant, nakafocus siya sa building relationship and shared purpose. Pareho yung kanilang layunin. May pareho silang layunin. While in contract, focus in exchange of property or service, goods and service. No? Katulad ng sinabi ko kanina doon sa school, yun yung kontrata nyo. O halimbawa, pagka kayo ay nakagraduate na, naging professionals na, kukuha kayo halimbawa ng inyong sasakyan, ng inyong bahay, may mga kontrata yan na dapat nyong i-maintain, na dapat ninyong gawin. Otherwise, kapag hindi nyo nagawa, halimbawa, nag-fail kayo magbayad ng amortization, so sa malamang masisira yung kontrata na yon. Ang nature ng covenant is more on relational and personal. Sarap pala tumambay dito. Often involving oaths, signs, and ceremonies, no? May mga seremonya. While sa contract, nature primarily transactional and legally enforceable, no? So, ganon. Purpose ng covenant is to create a bond of commitment and mutual responsibility, while in contract, to formalize legal relationships and obligations between parties. Nakukuha po ba natin?
naiintindihan natin yung pagkakaiba ng covenant at ng contract, no? Darating yung panahon na kayo magiging professionals, tatawagin kayong kumukuha ng education, magiging professional teachers, sa mga business area naman, no? Sa mga businessman, magkakaroon at magkakaroon po, pasok kayo at papasok sa isang kontrata. Sa atin, sa ating relasyon sa Panginoon, ang Panginoon nakipag-covenant, nakipagtipan sa bawat isa sa atin. Sa Biblia, merong 5, no, na pinangakuan ng Panginoon. Nagbigay siya ng 5 key covenant, no, yung Noahic covenant. Sa Genesis chapter 9 verse 8 to 17. Matapos yung pagbaha, no, yung great flood, nung nakababa na sila Noah, nakita ng Diyos, no, nalungkot siya, sabi niya, hindi ko na muling gugunawin ang mundo sa magitan ng pagbaha sa tubig. Of course, nagkakaroon ng baha pa rin dito sa atin, pero minsan sa kapabayaan na natin. No, sinisira yung kagubatan, sinisira yung mga kabundukan, that's why nagkakaroon ng pagbaha. And every time makita tayo ng rainbow, ito yung tinatawag na Noahic covenant na kung saan ipinakikita ng Diyos dito na hindi niya nagugunawin ang mundo sa magitan ng pagbaha. So pag nakakita kayo ng rainbow, huwag niyong isipin na ito yung sign ng specific organizations or groups ng mga tao. No? Hindi yon, kundi ito yung pangako ng Panginoon kay Noah na hindi niya na muling gugunawin ang mundo sa magitan ng pagbaha o sa magitan ng tubig. And then yung tinatawag na Abrahamic Covenant, Genesis 17, 1-14, kung saan ipinangako ng Diyos kay Abraham na magiging kasindami ng buhangin sa dagat yung kanyang lahi at magiging ama siya ng maraming bansa. No? Kung ating bibigyan ng pansin yung history, halimbawa yung Kingdom of Saudi Arabia or Arabia, nagmula sila sa lahi o sa lipi ni Ishmael, na kung saan si Ishmael ay naging anak ni Abraham kay Hagar, no, na naging katulong ni Sarah. Sa panahon nila, kapag ikaw po ay katulong, kung ikaw ay babae, pwede kang ibigay sa master mo bilang asawa or concubine, no? Sa panahon nila 'yon. Pero syempre sa panahon natin ngayon, bawal na 'yon. Bawal na yung halimbawa kung may katulong ang aking may bahay at ibibigay niya sa akin para sipingan ko. Bawal po 'yon. Hindi na po 'yon naayon sa batas. Pero sa panahon nila, naaayon po yun sa kanilang batas, sa kanilang kultura. Pero siyempre, dumarating yung panahon na di-develop din yung batas. Pagdating sa New Testament, bawal na yun. At sabi nga ng Panginoong Kristo, kapag tiningnan mo lang yung babae na may pagnanasa ka, so nangangalunya ka na. So how much more pa kung ibibigay, no? Bawal na yun. Sa Middle East, kung bakit marami yung napapahamak na mga kababaihan, dahil hindi natin nauunawaan o hindi nila nauunawaan yung kultura. Halimbawa sa Middle East, kapag ang babae bagong paligo, it means nag-a-attract siya ng sexual activity para sa kanyang may bahay. So kung halimbawang bibisita kayo doon sa Middle East, huwag niyo ipapakita na basa yung buhok ninyo sa mga kababaihan, huwag niyo ipapakita na basa yung buhok niyo doon sa mga taga-Middle East. Ganon din naman sa mga kalalakihan. Para sa mga taga-Middle Eastern, kapag wala kang bigote, ikaw ay binabae, pwede ka nilang rapin. Maraming mga lalaki na nare-rape doon dahil hindi nila nauunawaan yung kultura. Bakit tayo napunta doon? Because of Ishmael. And then, the Edomites. Siguro mas sabi natin, si Edom, kakambal ni Jacob, siya si Esau. Naging isang malaking bansa din siya. Sa panahon ngayon, wala ng Edomites, pero yung kanyang mga lipi, nakasama na sa lipi o sa Kingdom of Jordan.
Katabi lang siya o kabilang bakod lang siya ng Israel. Ang Jordan, kasama din nila sa lipi nila, yung mga lipi ni Manase. Yung lipi ni Manase nahati sa dalawa. No? So dahil pinili nila yung lugar na yon bago sila makatawid ng Promised Land, sabi nila Manase, pwede ba, sabi nila kay Moses, pwede ba dito na lang kami? Pero tutulong pa rin kami sa inyo na gapiin yung Promised Land. So, nung nagapiin nila yung Promised Land, yung iba umuwi, yung iba naman pumunta sa upper part, no? Sa Northern Kingdom. So, si Abraham naging ama ng maraming bansa. Of course, ama din siya at pinagmulan din siya ng bansang Israel, na kung saan nanggaling kay Jacob. Pero nakakalungkot lang dahil yung bansang Israel, dati silang 12 tribes, pero dahil sa kanilang mga ginawa na kasalanan sa Panginoon, naging 3 na lang. Yung isa hindi pa sigurado. Composed of Judah and Benjamin, and also ng mga taga-Dan. So, yung iba, yung 10 tribes ay nawawala na. So, hindi na nila malocate kung sino. No? Hindi na nila malocate kung saan na napunta. Dahil nga, kinuha sila ng mga Babylonian, pagbalik, so 2.5 lipi na lang yung nakabalik. At marami pang mga bansa, no, na nagmula kay Abraham. Hindi lang naman si Isaac yung naging anak ni Abraham. Matapos mamatay si Sarai, nagkaroon din siya ng iba pang mga anak. No? Hindi lang naman si Ismael at si Isaac. Kaya lang, yung promise ng Panginoon, yung kanyang covenant ay nakatuon kay Isaac. No? Kaya dun sa lipi ni Isaac, magmumula yung kanyang pangako. And then, nagkaroon ng anak si Isaac between Jacob and Esau. Kay Jacob naman, magpapatuloy yung kanyang pangako. That's why, yung kanyang pangako kay Jacob, Genesis 28:13 and 35, ito yung continuity ng pangako ng Diyos o ng tipan ng Diyos kay Abraham, na siya'y magiging isang malaking bansa. Magiging dakilang bansa. At trivia lang, sa lahat ng mga development, karamihan sa ating mga inventor ay may dugong Hudyo. Halimbawa, nablangko ko. Yung gumawa ng nuclear bomb na ibinagsak sa Nagasaki, sa Japan, meron po siyang dugong Hudyo. Yung gumawa ng computer natin, nagpasimula, meron din po siyang dugong Hudyo. So marami sila. Yung kumokontrol ng economy ng US, sila po ay mga Hudyo, mga businessman na mga Hudyo. Pilipinas, naging pagpapala din tayo sa mga Hudyo. 1945, walang matuluyan, walang mapuntahan yung bansang Israel. Isa ang Pilipinas sa lumagda sa United Nations para tanggapin ang mga taga-Israel dito sa ating bansa, sa kanilang pagpo-formulate ng kanilang bansa. So, naging pagpapala tayo sa kanila. At kung titingnan natin, even until today, nandun pa rin yung kamay ng Diyos sa Israel. Kung inyong papansinin, kamakailan, mainit, no, na naggigera yung mga Israel at yung mga Hamas at mga Palestinians. Nakisali ang mga taga-Iran. Binomba nila yung Israel. Pero siyempre, may tinatawag silang Sky Dome, no, na kung saan ito yung kanilang defense system. So walang bumagsak na mga bomba sa Israel. But days after that, hindi sila gumante. Days after that, ano nangyari kung inyong papansinin? Yung Prime Minister ng Iran, kasama yung ibang mga leader, bumagsak yung kanilang helicopter na sinasakyan na wala namang ibang dahilan, wala namang tumira. Namatay po silang lahat. Ganon makikita natin ang kamay ng Panginoong Diyos sa bayang Israel.
Kahit ang bayang Israel ay medyo rebelde pa sa ngayon, but still God, because of this covenant, tinutupad niya, pinoproteksyonan niya pa rin ang bansang Israel. At sabi nga sa Biblia sa Romans, darating ang panahon na ang bansang Israel ay manunumbalik muli sila sa Diyos sa magitan ng ating Panginoong Kristo. Then, Mosaic Covenant, Exodus 31:12-18. Yung sign naman yan ay yung tinatawag na Sabbath Day. Bago kay Moses, wala silang Sabbath Day. Hindi sila nagsisimba, hindi sila namamahinga. Sige lang. Pero sa Leviticus, sa Exodus, nung ibinigay na ng Diyos yung kanyang batas, yung Ten Commandments, kasama sa covenant na yon yung tinatawag na Sabbath Day. The seventh day. Tatanungin natin ngayon, Pastor, bakit hindi na tayo tuwing Sabado nagsisimba? Dahil ang Panginoong Kristo nabuhay on the first day of the week. Okay? So, pag kinumpute mo yon, sa kanila kasi, ang pag-commute ng araw, ng araw nila, hindi 24 hours. Ang isang araw, kapag sumikat ang araw, lumubog, isang araw na po yun. Kaya magtataka kayo kung bibilangin nyo yung kamatayan at pagkabuhay na muli ng Panginoon, wala pang 3 araw. Kasi 3:00 ng hapon ng Friday, ng 6th day. Di ba? 6th day. Pero 1 day yun. Sabi doon, in the 9th hour of the 6th day. So, 6th day, isa. 7th day, 2. 3rd day, 1st day of the week. So, pagsikat ng araw, paglubog, 1 day po yun. Kahit tanghalin tapat, kahit maghahapon na, 1 day pa rin po ang bilang doon. Okay? So, wag po kayong malilito, ano, pag i-computein nyo po yung kamatayan po ng pagkabuhay ng Panginoon. Sa Mosaic Covenant, doon ibinigay ng Diyos yung tinatawag na blessing and curse sa Deuteronomy chapter 28. Kung babasahin yung Deuteronomy chapter 28, nandun po yung blessing and curse. Anong ibig sabihin? Kapag sumunod kayo sa kalooban ng Diyos, of course, i-blessed kayo. Sabi niya, kapag sumunod ang mga Israel, pero pag dumating yung time na lumimot na sila sa akin at nag-serve sila sa ibang Diyosan, ipapalupig ko sila, no? Ipapasakop ko sila sa ibang bansa. At nangyari nga. Nangyari nga yon sa kanila. So, sa atin, bilang mananampalataya, hindi po tayo naniniwala sa karma. Hindi rin itinuturo ng Biblia ang karma. So, karma yan, no? Naniniwala tayo at itinuturo ng Biblia yung tinatawag na result of our actions or consequence. Sabi nga ni Apostle Pablo, malaya tayong gawin ang lahat. Pero tandaan natin, everything that we do is not beneficial. Malaya tayong gawin ang lahat, pero hindi tayo makakapamili ng consequence ng ating mga maling actions. Okay? So, tatandaan natin sa lahat ng ating gagawin, tatanungin natin, ito ba ay nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon Diyos? Napapupurihan ko ba ang Diyos sa pamamagitan nito? Nalulugod ba o mabibigyan ko ba ng kaluguran ng Diyos sa aking mga gagawin na ito? Sa aking pagdidesisyon, nabibigyan ko ba ng kaluguran ng Diyos? So that's Mosaic Covenant na binibigay sa atin paalala, the blessing and curse, of course hanggang ngayon, nangyayari pa rin yan. Mapapansin natin kahit hindi mananampalataya, kahit walang relasyon sa Diyos, kapag gumagawa siya ng mabuti sa kanyang kapwa, may pagpapala siya. Hindi naman namimili ang Diyos sa mga tao kung ito ba ay nananampalataya, sumusunod sa Kanya. Pero pag gumagawa ng mabuti, itinuturing yun ng Diyos na ginagawa yun ng tao na yun para sa Kanya. That's why binibless niya rin yung tao na yun. Pero syempre, pagdating sa salvation, ibang usapan na yun. Pero dito sa ating buhay sa mundong ito, pag gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, hindi papayag ang Diyos
na hindi ka rin niya pagpalain. Pagpapalain ka rin niya. Kaya nga makikita natin, kahit sabihin natin, bakit yun hindi naman mananampalataya? Pinagpapala siya ng Diyos. Kasi may mabuti siyang ginagawa para sa kanyang kapwa. But of course, malalim na pag-uusap yan kapag sinabing pagpapala o kung papaano umaasenso ang tao. Pero ipinapakita lamang, sinasalamin lamang sa atin na kapag gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, ang Diyos din, sinusuklian niya yung kabutihan na yan na ginagawa natin sa ating kapwa. And then, the fourth covenant is yung tinatawag na Davidic covenant. 2 Samuel 7:8-17. Dito sa covenant na to kay David, sabi ng Panginoon Diyos, mananatili ang iyong trono magpakailanman. Of course, yung pinaka-spiritual meaning nito ay referring sa darating na manliligtas sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga ang ating Panginoong Kristo ay Kings of Kings and Lord of Lords. Pero dito, mapapansin natin, nagkahiwalay sa Old Testament, nahiwalay na hati sa dalawa yung Israel, yung tinatawag na Northern Kingdom and then the Southern Kingdom. Yung Southern Kingdom, ito yung naging Kingdom of Judah. No? Composed of 2.5 tribes. Judah, Benjamin, and Dan. No? Kalahati ng Dan. Kasi yung Dan, yung kanyang location sa allotment, nasa gitna po siya ng Judah. Kaya lang yung iba, pumunta rin sa Northern Kingdom. So, sa Northern Kingdom, kung ating pag-aaralan, yung tinatawag na Israel, iba't ibang lipi ang naging hari nila doon. While sa Judah, laging nagmumula ito sa lipi ni David. Kaya kung papansinin niyo pag nagbasa kayo ng Biblia sa Samuel or sa 2 Samuel, si Hezekiah na anak ni ganito na nagmula kay David. So laging sinasabi yon. And then hanggang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kung ating babasahin yung kanyang chronology, makikita natin na ang ating Panginoong Kristo, Mary and Joseph, pareho silang nanggaling sa lipi ni Judah at galing sila sa lineage ni Haring David. So, kaya ang ating Panginoong Kristo, galing siya kay Haring David. At nung panahon na yon, kaya galit na galit, no? Si Herodes, bakit niya gustong ipapatay? Dahil si Herodes ay inappoint lamang, hindi po siya Hudyo. Inappoint lamang siya ng Cesar para maging hari ng Judah. So kung may lalabas na isang tunay, lehitimo, may dugo ni Haring David na bata, ibig sabihin, mawawala siya sa kanyang trono. At kailangan niyang i-install yung bata na yon. Pero dahil ayaw niya, gusto niyang manatili sa kanyang pwesto bilang hari, ipapapatay niya ngayon yung batang si Jesus. So, mauunawaan natin, there are some political doon sa tinatawag na istorya sa Biblia. And then, yung tinatawag nating New Covenant. New Covenant. Matthew 26:26-29, ang symbol naman yan, yung dugo ng ating Panginoong Kristo. Sino yung nagtitake ng communion every first Sunday? No. Yung pagtitake ng communion, ipinahayag natin yung kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Yung ostya, yung tinapay, ito ay nagsisimbolo ng katawan ng Panginoon na nabayubay sa krus, yung kanyang dugo. Yung kopa, isinisimbolo nun yung kanyang dugo. That is the sign of the new covenant. Sa pamamagitan niya ng kanyang katawan o ng tinapay at ng kopa, ng kanyang katawan at ng kanyang dugo, ipinakikita dito kung papaano ang Diyos yung kanyang sakripisyo para sa katuparan ng kanyang covenant, ng kanyang pangako.
tayong mga tao, nag-failed tayo doon. Romans 3:23, for all have sinned, no? And come short to the glory of God. Hindi ibig sabihin na nung tayo magkasala, hindi ibig sabihin hindi na tayo mabuti. Meron tayong pa rin kabutihan. Nakakagawa pa rin tayo ng kabutihan. Kaya lamang yung kabutihan na yan, hindi yan makakarating, makakapagdala sa atin para sa ating kaligtasan. Yung kabutihan na yan, hindi yan makakapagdala sa atin para ma-reconcile tayo sa Diyos. Kailangan pa rin natin ng Panginoong Kristo ang kanyang dugo, ang kanyang katawan. No? Sabi nga sa Romans, kumbaga parang handog, kumbaga meron isang bulkan na nagngangalit, kailangan once and for all, may maihandog doon para hindi na magagalit yung bulkan na yon. That's the new covenant. Kung paano inihandog. Hindi lamang inihandog ng Panginoon yung kanyang buhay, alay para sa ating kasalanan, kundi inihandog din iyon para tayo naman magkaroon din ng panibagong yugto sa ating buhay na nakasugpong yung ating relasyon sa ating Panginoong Kristo. Kaya, alam nyo, napakaganda, no? God's great love, kung paano niya ipinapakita, dinemonstrate yung kanyang pag-ibig now. Love is a covenant, kung paano ang Diyos na ito, na bagamat alam niya na nag-fail tayo sa covenant na yon, sa kasunduan na yon, hindi tayo naging faithful, hindi tayo naging obedient, hindi tayo naging committed, but He takes the responsibility. Kinuha niya yung responsibilidad. No? Sabi nga ni Pastor Jasser nung last Thursday, akin na yan. Akin na yung kasalanan mo. Akin na yan. Sinungaling ka, akin na yan. No? Ako na nga harap sa Panginoong Diyos. Ako na nga harap sa Ama. Ako na lahat ang may mali. Ako na lahat ng may kasalanan. Kinuha niya lahat ng ating badge. Kaya sa ating text, sabi diyan, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Isa siyang matapat na Diyos. Yung iba nagsasabi, yung Old Testament, parang yung Diyos doon ay matapang, mahigpit, palaaway, pinapatay niya lahat ng tao. Actually, discipline and love ng Panginoon yun. Gusto niyang ipakita kung gaano niya kamahal ang bawat isa, kaya niya dinidisiplina. Gusto niyang ipakita na ang bawat isa ay dapat mamuhay ayon sa tuntunin ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Kristo, yung pinaka-climax ng covenant na yan. Kumbaga yung sukdulan ng covenant na yan, ng kasunduan na yan. Kaya meron tinatawag tayong New Testament, bagong tipan. No? Old Testament, New Testament, New Covenant, Old Covenant, and then the New Covenant. That's Testament. No? Ipinapakita ng mga manunulat ng New Testament ng ating Panginoong Kristo na nagmula sa lipi ni Abraham na kung saan nagtiwala ng husto sa ating Panginoong Diyos, sa Diyos Ama. Paano ba tayo mag-pray? Ang ating Panginoong Kristo, doon sa Garden of Gethsemane, no? Yung sa Passion of the Christ, kung paano siya nag-pray, yung butil-butil na dugo, yung pawis, no? Ako nagkakaroon lang ng butil na dugo kapag, butil na pawis kapag nagbabasketball kami. Lalo pag mainit, no? So doon lang lumalabas yung pawis. Pero sa pagpe-pray, no, makita niyo kung paano nagpe-pray ang Panginoon. Pag-aaralan natin na every ministry, lahat ng kanyang ginagawa, matapos siya magpakain sa 5,000, every activity, inaalis niya muna yung kanyang sarili,
humihiwalay muna siya sa grupo para manalangin sa Panginoon Diyos. Ganyan kung papaano niya ipinagkakatiwala ang kanyang buhay sa ating Panginoon Diyos. Ganon din yung kanyang obedient sa Ama. Sabi nga, bagamat siya'y Diyos. Imagine, no? Sa panahon ngayon, pag isinilang ka sa bahay, parang kawawa ka na. Pero ito isang hari, isinilang sa sabsaban. Kung tutuusin, hari ng mga hari. He owns everything in this world. Sabi sa Galatia, walang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Lahat ng tinatamasa natin ay dahil sa Kanya. Even yung dates, no? yung petsa ng panahon na bago dahil sa Kanya. No? BC and AD. Nung wala pa ang Panginoon, BC, before Christ. Pagdating ng Panginoon Kristo, naging AD. No? Ano yung AD? Ano po? Sino nakakalam ng AD? No? Hindi yun after death, ha? Anno Domini. Ibig sabihin, Latin word yun, ibig sabihin, in the days of our Lord. No? So, nabago. Isa siyang Israelita, no? Mas great pa kay Moses, nilid niya tayo paalis sa bondage ng kasalanan. That's how New Testament describe our Lord Jesus. At sa covenant na ito, meron din siyang siyempreng purpose. Meron dalawang purpose ang covenant na ito. Una, balikan natin. God wants to establish personal relationship with you. Gusto niya mag-establish ng personal. Nalaman na natin how God's love, how great it is, no? Kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Diyos. And He wants, no, to establish a personal relationship with you. Gusto niya na magkaroon kayong dalawa ng relasyon. Sabi niya sa Revelations 3:19-20, those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. No? Kapag pinagbuksan niya ako, papasok ako at magkasalo kaming kakain. That's why ang Panginoon nais niya na magkaroon ng personal na relasyon sa iyo, sa atin. Yes, tayong lahat na nilikha niya, pero hindi lahat ng kanya nilikha ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun lamang na nanampalataya. Kaya magtataka tayo minsan. Minsan ang gusto lang natin ganito. Halimbawa, dito nga sa nagiging grantee. Yes, gusto lang na maging grantee para makatulong sa pag-aral. Pero more than sa pagiging grantee, iba pala yung nalayunin sa iyo ng Panginoon. Di ba? Mas nade-develop, nahuhubog ang iyong pagkatao, ang iyong spiritual life. I know that some of you are involved sa inyong mga local churches, pero napakaganda nun. Kasi yung natututunan nyo dito, pwede nyo ring ibahagi doon, pwede nyo ring gamitin yung talento, yung gift na ibinigay sa inyo ng Diyos. Ganyan ang Panginoon kung papaano siya nag-i-establish ng relationship. That's why sa relationship na ito, He also expects us to be obedient and faithful to Him. Sabi nga ni Haring David sa Psalms 119 verse 9, how can a young man keep his way pure? By living according to your word. Papaano mapapanatili ng isang kabataan yung kanyang buhay na maayos, malinis, kundi sa magitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi lang siya ganon kasimple. Kailangan sundin natin siya ayon sa kanyang itinakda.
Halimbawa sa pagsamba, hindi natin siya pwedeng sambahin ayon sa kagustuhan natin. Kailangan sambahin natin siya ayon sa kanyang kagustuhan, sa kanyang pamamaraan, sa mamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ano ba sinasabi ng Biblia? Sa Matthew chapter 10 verse 25, sabi doon, kapag may kagalit ka, kung ikaw ay magpupuri sa Diyos, pag may kagalit ka, iwan mo muna yung handog mo. Makipagkasundo, makipag-ayos ka muna doon sa kagalit mo bago ka pumunta sa pananambahan. Mabigat, no? Mabigat yon. God demands obedient and faithfulness. Obedient, ibig sabihin, hindi lang yung sumusunod ka ng maayos, kundi may kagalakan din sa pagsunod. Yes, medyo mahirap, pero kailangan magkaroon ka ng kagalakan sa pagsunod. Kapag natutunan mong mahalin ng Panginoon, madali na lang yung pagsunod at pagiging tapat sa Kanya. Second, yung purpose ng covenant is God wants to establish partnership with you. First, relationship. Pangalawa, partnership. Anong ibig sabihin ng partnership? Sabi dyan, 1 Peter 2:9, but you, a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. No? Pinili kayo ng Panginoon. Hindi sila Sir Beans, hindi sila Madam Chantal, hindi si Pastor Sep ang pumili. No? Kayo ay dinala ng Panginoon para sa kanila. Pinili kayong lahat ng Panginoon so that you may declare the praises of Him. Yung pagpupuri para sa Diyos. Pwede namang gawin ng Diyos yung mga bagay na yan, na wala tayo. But He wants to do it together with you. Yung paghahayag ng kanyang pag-ibig, pwedeng gawin ng Diyos yan. Ayon sa kanyang kapangyarihan. Pero gusto niyang mahayag yung kanyang pag-ibig sa magitan ng bawat isa sa atin. Na tayo magpapatotoo kung papaano tayo dinevelop, papaano tayo hinubog ng Panginoon. Na tayo ang magbibigay ng testimony kung papaano tayo dinedevelop at paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Sabi sa Deuteronomy 7:6, you are holy people to the Lord, sabi niya. The Lord your God has chosen you out of all people in the face of the earth to be His people, His treasured possession. Ganda, no? Treasured possession. Ano ba yung mga pinapahalagahan natin sa buhay? Ano yung mga earthly possessions? Alahas, gamit, kayamanan, no? Pero tayo yung kayamanan ng Diyos. Iniingatan tayo ng Diyos. That's why His love covenant para sa atin, nandun yung pag-iingat niya. Nais niya tayong ma-equip. Nais niya tayong ma-develop, lumago sa ating spiritual life. Nang sa ganun, maunawaan natin yung magandang kalooban at layunin ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Nang sa ganon, maibahagi natin ang pag-ibig na ito. Ang pananampalatayang ito, napakaganda ng ating bansa, no? Kapag ang bawat isa ay merong pagkatakot at pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Even our leader, kung sila ay may takot sa ating Panginoong Diyos, napakagandang tingnan. And then, also, He expects us to be committed to live a godly life. At dito na po tayo magtatapos. Sabi diyan, Matthew 22:37. He expected us to be committed to live a godly life. Matthew 22:37. Love the Lord your God, sabi ng Panginoong Kristo. May nagtanong sa kanya kung ano yung greatest commandment. Sabi niya,
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Mahalin daw natin ang ating Panginoon Diyos. Ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. Ibig sabihin, yung ating commitment. Minsan, nakakaranas tayo ng mga bagay na hindi gusto natin, no? Pero imagine a tree, yung isang puno na nakatayo. Kung hindi siya dadaanan ng bagyo, hindi siya dadaanan ng malakas na hangin, papaano gagapang yung kanyang ugat? Papaano siya magiging matibay kung walang mga pagsubok na dadaan sa kanyang buhay? Hindi lang kahirapan ang pagsubok sa atin, maging ang kasaganaan ginagamit din na pagsubok ng Diyos to test our character and personality. Paano ba tayo nagre-react sa mga bagay na hindi natin inaasahan? Paano tayo nagre-react sa Panginoong Diyos sa mga bagay na dumarating na hindi natin ine-expect? Being committed to live a godly life, ibig sabihin, at all cost, pinapakita natin sa lahat kung paano tayo maging Kristiyano. That Christianity is not only an organization, but it's a part of our life. It's our system. Ito tayo kung paano tayo mamuhay. Sabi sa Joshua, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves with this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whom land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord." As for me and my house, we will serve the Lord. Kumbaga sa ating konteksto, kung hindi ninyo nais maglingkod sa Diyos, sino ang inyong gustong paglingkuran? No. Yung Diyos-Diyosan, ito ibig sabihin, ito yung gusto ninyong bigyan ng pansin, bigyan ninyo ng mahabang panahon, ito yung naglalayo sa inyo sa Panginoon. Yung Diyos ng mundong ito, which is fame, technology, and anything. O sino pa ba ang gusto niyong paglingkuran? Maraming mga tao ang sumubok at sumuway, lumayo sa Diyos. Pero puro kabiguan lang yung kanilang nakakamtan. Sabi ni John Lennon, walang Diyos. Likha lamang ng tao ang Diyos. Nung tumira siya sa New York, doon siya namatay. Binaril siya ng isang fans. Mga minamahal, sabi sa Ephesians 4:30, "Don't grieve the Holy Spirit of God, in whom you were sealed for the day of redemption." Huwag daw natin bigyan ng kalungkutan ng banal na Espiritu na siyang selyo ng ating kaligtasan. Hari nawa sa gabing ito, sa pagtalakay natin that love is a covenant, makita natin yung pangako ng Diyos, makita din natin at ma-reciprocate din natin, masuklian din natin ang pag-ibig na yan ng ating Panginoon Diyos. Nais ng Diyos na mag-establish sa atin ng isang covenant. Gusto niya na maging malago tayo sa ating relasyon sa Kanya. Lumago tayo, makilala natin siya, makita natin ang ating kalagayan. And also, He wants our commitment in our partnership with Him. Yumuko po tayong lahat. Ipikit po natin ang ating mga mata, manalangin tayo. Dakilang Diyos, tunay nga na Ikaw ang Diyos na pumili sa bawat isa sa amin. Nangako na hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan. Ganon din naman, Panginoon, as human as we are, patuloy kaming nagkakamali.
Kung minsan, nabibigyan namin kayo ng kalungkutan, bagamat hindi kayo nabibigla, pero nalulungkot pa rin kayo dahil sa aming mga maling gawa, maling desisyon sa buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mamagitan mo, Banal na Espiritu, patuloy kang kumilos sa aming buhay, patuloy po kayong mangusap, patuloy niyo kaming gabayan, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Patuloy niyo pong bigyan ng paglago sa espiritual na buhay ang bawat isa sa amin na narito ngayon, Panginoon. Maging sa mga kapakinig ng mensaheng ito. Kumilos po kayo sa kanilang buhay. Ganon din naman, Panginoon, patuloy niyo pong ingatan, gabayan ang bawat isa. Ang iyong proteksyon ang patuloy na sumakanila, dakilang Diyos. Nahari nawa, Panginoon, ang pag-ibig na pinasimulan mo sa buhay ng bawat isa sa amin ay patuloy itong yumabong, dakilang Diyos. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.